Dito tayo bayan sa panibagong issue sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Matapos pong mag-trending yung surot sa Ninoy Aquino International Airport nung nakarang linggo, ang latest ngayon, naispatan daga at ipis. Okay, so kausapin natin ngayon si MIAA General Manager GM Eric Ines. GM Ines, sir, magandang umaga ulit. Good morning po ulit. Good morning po. Opo, sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, this is Aljo Bendio again. Live na po tayo dito sa PTV at Radyo Pilipinas. Punto Asintado Reload. Okay, sir. Nag-meeting yata kayo today, no? Ano po ang inyong nadiskubre? Nasunod ba ang mga obligasyon sa terms of kung ano may TOR na yan, ang kasunduan at trabaho ng mga pest control, kung talaga nagtatrabaho sila dyan sa NAIA? Actually po, ganito yun. Opo. Kasalukuyan namin ngayon pinagmimitingan. No? Okay. Tapos hanggang mamaya pa to, susunod ko ulit, mamaya pang alas 2 ulit. Pero Opo. gusto namin ma-resolve na pinag-aralan na po ng mga legal natin yung mga kontrata na na-award sa kanila. Okay. No? So apparently, meron yung terms of reference po, tinitignan po namin. Ano? Meron po mga nakita namin na mga pagkukulang. Okay. No? So ang ano namin ngayon, ang aming action ngayon is okay, regardless of yung pagkukulang, ang nagsasummarize na po kami kung ano yung mga dapat na i-demand namin ngayon sa kanila. Okay. Sapagkat tinitignan ko, kapag pala rin-revoke ko agad yung kontrata, baka mamaya balikan tayo, no? So ngayon, malapit na naman silang mag-expire. Nakita ko yung mga ibang kontrata na pinag-aralan namin, yung mga terms of reference. Opo. Kung titignan po, ay totoo, ginagawa naman po nila yung trabaho nila, pero hindi ho kami nakukontento sa trabaho nila. Bakit to? Saan po doon? Kasi, bakit hindi ako nakontento? Kasi po, kaya kung hindi ako nakukontento, ako mismo, Opo. nakikita ko kasi, nakalagay doon sa terms of reference, tignan nila yung test, rodents, yung mga gano'n, no? Para bang, okay, totoo na naglilinis tayo ng mga gang chairs o yung mga gano'n, no? Na mabigat na, alam ko na medyo araw-araw yun, mabigat na trabaho, at pinabilang ko nga. Pero kako, bakit ngayon hindi man lamang na tinitingnan yung paglilinis ng mga basura na alam ko na maraming mga nagtitinda ng pagkain doon, no? Opo. May mga pasahero tayo, may mga bitbitin. Maraming kainan sa madaling sabi sa lahat ng terminal. So ito ngayon ang isang isang dapat namin tingnan. Binilang ko nakita ko, yung isang nakita kong terms of reference, 8 tao lang yung pwede nilang i-deploy. Halimbawa sa NAIA 3, 8 tao lang? Hindi, yung sa pest control, 8 tao. Oh? Sa laki ng NAIA, 8 tao lang ang dapat Hindi, isang terminal lang po yan, isang terminal. Okay. So kulang? Kaya sabi ko, ba't to kulang to? Oo naman. Yung pala, may basis pala yung kanilang terms of reference. Ano po yung basis? Dito. Oo. Yun GCC yata. Tama kayo. Doon yata ang basis ng reference. Kaya sabi ko, kung pwede lang baguhin natin ito. Ngayon, okay. Ipapa-augment ko na po yung tao. Especially yung mga dapat na tumingin. Hindi lang po yung ibang usapan natin yung mga gang chairs, no? Ito yung titignan namin ngayon, ito mga pest, mga rodents, no? Kasi ang pagkain nakaka-attract po yan. Opo. Kaya hindi po pasensya na po sa ating mga kababayan din, no, ng mga pasahero. Kung maaari lang itapon natin sa tamang tapunan yung mga kalat natin basura. May basis ba na 8 lang dapat yung pest control? Ano po ang naging basehan? Jem? May nakita kami 2 abugat, 3 abugat. Opo. Kaya ngayon, may nakita ko, bakit naman ganito? Kasi yung nakalagay pala sa kontrata nila. Yung kontrata niya, hindi pala dito nanggaling. May isang agency natin na yun pala yung ginagamit na terms of reference nila. So, anyway,
Ang punto ko ngayon is pinapapunta ka ulit sila mamayang hapon. Dagdagan ho. Ganun na lang. Siguro pwede naman siguro. Dagdagan. Mga ilan? Ilan po yun? Ilan ho? Dagdagan. Ngayon, that one. Number two, sabi ko, kung hindi pa nila kaya, tatanungin ko yung maintenance and engineering team namin. Opo. Kung pwede na bang may extra tao tayo, tulungan na lang natin. No? Yung lalo na yung pagtingin talaga ng yung pag-inspect ba. Opo. Yun ang aming balak na idiin sa kanila ngayon. Ngayon, kung hindi naman sila susunod, sabi ko, isisiwalas ko lahat ng mga pangalan ng kumpanya niyo. Isiwalat din po. Oo, sige, wala problema. It's a public record. It's a public record. It's a public record, that's true. Yes. But I still have to get what they have to respond. Okay. No? Kasi yun ang mga i-demand namin sa kanila. Opo. Now, sana naman mag-comply sila. Pero as far as we're concerned, hindi kami magtitigil dyan. Tuloy pa rin yung aming cleaning, even our own people, gagawin pa rin yung maintenance, tutulong kami, inspectin ng mga terminal managers, yung kanya-kanya ng mga teritoryo. Tuloy-tuloy po yan. Hindi ko tatigilan yan. Tuwing kailan po nagkakaroon ng sanitation na itong pest control services? Lingguhan ba, buwanan o quarter? Hindi po, araw-araw po araw-araw. yan. Dapat araw-araw. In fact, ang usapan nga ho namin dyan is supposedly from 7 o'clock in the evening, medyo maluwag-luwag. Wala na masyado pasero. Opo. Correct. Yun po yun eh. From 7 to almost past midnight, gagawin nila yan. Dapat. Ginagawa naman po. Kaya nga lang, gusto namin mas matoro yung pagkagawa. Hindi yung dadaan na pati pagkukolekta ng basura. Tulungan dapat lahat. Magtulungan po tayo dyan. Opo, magtulungan tayo dyan. Pero yung mga peste, yung mga insekto na yan, dapat sa mga sulok-sulok yan, nakatago yan eh. Dapat talagang, pati daga. Ang daga po, ang bilis yung dumami niyan. Ay, naku, sinabi nyo. Kaya pag meron naman, alam nyo, medyo may kalumaan ng konti mga terminal natin. Pag meron mga ni-repair, nagkakabutas-butas yung mga pwede, dumadaan. Nakaka-attract yung mga, hindi naman natin pwede ipagbaho ng walang magdala ng pagkain. Yung pest control po natin, ano pong gamit nila? Ano ba ito? Chemical o baka mas maraming tubig? May chemical naman po. May chemical, okay. May certified na chemical. Okay. Meron naman po. Okay. So yun po ang aming mga kasalukuyan ngayon na ginagawa, maliban sa ibang mga maintenance projects na ginagawa po natin na may binapibilisan ko na rin po. Okay, sige. Maliban doon. So wala na hong surot wala na pong daga, ipis. Hopefully. Bibiyahe pa naman ako ngayong Biyernes. Okay, magala. Ready ko lang yung cellphone ko, i-PM ko sa inyo kung may makita ako. Ayan, pakitext lang nyo sa akin kung magmeron pa ako may makita na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko muna ipopost yan. I-PM ko muna sa inyo. Paalam na ako sa inyo. Jem, pwede ko na ba i-post? Salamat. Sige, magtulungan tayo dyan. We welcome sana ang mga comments po ninyo para maaktuhan namin agad. Okay. So ngayon, ano pong abiso na lang ninyo sa mga pasahero? Yun, pasahero. Pakikiusap po kami. We will come out with a very, sana naman, parang pakiusap to please try to let all be, parang maging conscious tayo sa mga tinatapon natin o tinatabi natin na mga napagkainan o kaya may mga bitbitan may baon dyan. Nung pwede, ay lagay naman sa tamang basurahan. Totoo po yan. Yung traffic po, okay na po tayo sa traffic dyan, mga sasakyan po, GM? Sakit na ulo namin yan. Yan po ay talagang matagal ko nang inumpisahan yan. Opo. Hinihila ko namin yung dulo ng nagbubulang traffic para gumalaw yung sakyan. Check ko po ngayong Friday. Bibiyahe po ako eh. Ay, malamang. Pag dinampik talaga. Alam nyo, saan terminal kayo? Kung Terminal 3. Kung Terminal 3 kayo bababa. Opo. Pag bumaba kayo, yung pinagsakyan ninyo, both arrival and departure, nagme-merge po yan doon sa main street. Ganun ba? Yung pong paghapon. So hopefully maayos na po yan. Yung pong mga taxi dyan nangungontrata, marami pa rin ho. Isa din yan. Naghabulan nga nung sa araw doon eh. Kasi ano po? Naghabulan na nga nung sa araw, hinuhuli ng mga pulis eh. Paano ba nakakapasok po dyan? Dapat kasi nailista naman po ang plate number, pati driver pangalan ng driver. Bakit nakakalusot pa rin? Meron po tayo mga inuupahan po ng mga ibang pasahero natin na hindi naman accredited. No? Pag nakakaakyat sila, nag-i-standby. Ngayon, nakakalusot talaga. Nag-i-standby sila doon sa may area
para ginagawa nilang waiting area. Maglagay po tayo Ngayon, siguro ng maraming tao dyan. Talagang scrutinize. Tanungin natin. I-record lahat. O may mga iba dyan. Walang ID po. Pag mga ganun, diretso. Umaangal na nga po. Umaangal na po yung mga accredited eh. Kasi may mga hindi accredited eh, nakaka-standby, kukuha ng pasahero. Tapos kuhold up pa na pagkamahal man. No, sinabi niyo po, ako nga muntik na ako mabiktima dyan eh. Oo. May nahuli ko kami. Mantakin mo, airport ho, papunta lang ho ng BGC, singil pa na ako 1,000. Naku po. Sabi ka, ang ginawa namin, yung isang nahuli namin dyan, pina-revoke namin yung franchise. Iba, dapat aksyonan po natin yan, nakakaya. Dahil may mga turista ho tayo, mga banyaga na wala pa kong dyan eh, hindi pa nakakarating yung butas ng subway. Sana matapos na yon para wala na tayong problema. Pinagtutulungan na po namin doon. Sige may po. kumpanya naman po na titingin, nagsusurvey na po yata sila. Mensahe na lang po, GM, sa ating pong mga kababayan na may ginagawa po kayo ngayon, dyan po sa MIAA na iya, tungkol po sa isyong ito. Go ahead. Well, ito po, lahat ng areas na po pwedeng na makita natin na magkakaroon ng konting issues sa mga pasahero natin, yun ay aming ina-approach na ngayon at ginagawa ng paraan kung paano namin mapaganda at mas maayos na paglalakbay. Yun na po ang aming hinahabol. Yun naman talagang target natin eh. So, pati na hindi lang po yan mga nakikita natin mga surot o peso, what have you. Pati po yung ating mga ibang facilities gaya ng mga escalator, yung mga elevator, yung mga iba pong mga vocalator na Terminal 3. Napaandar na ho namin yung iba dyan kagabi pa. Oo, okay. Maganda ho. Sana naman sana masira ulit. No? Opo, sige po. Ginagawa na ho namin ng paraan. Good luck po dyan, GM Eric Ines. Maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you po. Okay, walang anuman.